Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Tulad po ng nangyari kay Kuya Rod diyan po sa Posurubio sa Pangasinan. Meron na naman pong isang subscriber po ni Autorans ang tumawag sa akin at naka-experience din po ng ganitong panloloko sa mga mekaniko loko or mekaloko na lumapit sa kanya para siya itulungan. Sa kabila pala nun, siya pa ay lolokohin. Ngayon ito mga kapatid ay nangyari dito naman po sa South, itong panloloko na ito. Sana po ay panoorin nyo ang kwentong ito dahil magugulat po kayo kung ano talaga ang nangyari dito po kay Luningning. Si Luningning ang ipangalan natin pero hindi niya po ito tunay na pangalan. Si Luningning po ay naloko nitong mga mekaloko na to na lumapit sa kanya diyan po sa Port of Masbate. Ganito po ang kwento. Si Luningning ay galing ng Ilocos, pumunta ng Bicol, pumunta ng Masbate. At nang pabalik na siya ng Bicol at isasakay niya ulit ang kanyang sportibo, crosswind po ito, ay huminto muna siya sa parking ng pier, diyan nga po sa Port of Masbate. Hininto muna niya doon dahil magbabayad siya ng kanyang ticket para isakay ang kanyang sportibo sa Roro. Eto na, pagbalik niya ngayon doon sa parking, ayaw na pong umistart ng kanyang sasakyan. Mga ilang sandali lang, may mga lumalapit na po sa kanya na mga mekaniko daw kuno nag-o-offer po ngayon ng tulong para po mapa-start ni Luningning ang kanyang sportibo dahil nga ito po ay sasakay na sa Roro. Pero ang nangyari, hindi nga mapa-start at siya po ay pinabili ng baterya. Pagkatapos pabili ng baterya, si Luningning ay nagsabi naman itong mga mekaloko na to na tanggalin ng starter para kanila pong gawin dahil nga po ayaw daw pong umistart ng makina. Tinanggal ngayon ng starter at pagbalik po nitong mekaloko na ito ay lalo pong nawalan ng pag-asa na mapagana pa ang makina dahil ang sabi po nila ayaw nang umistart at stock up na raw po ang makina ni Luningning. At nung gano'n na nga po ang sinabi ng mga mekaloko po na ito, sinabi kay Luningning na stock up na ang makina, ito na po yung pagkakataon na tumawag na po siya sa akin. Kaya po nung nagkausap na po kami at sinasabi niyang stock up po ang makina ng kanyang sasakyan, tinanong ko kagad kung nandun pa rin ba yung mga mekanikong tumitingin. Ang sabi niya nandun. So sabi ko po, pwede ko bang makausap itong mekaniko na to na kung tawagin ko ngayon ay mekaloko. So ang sabi po niya, sige po pwede. Binigay niya ngayon yung telepono dito sa mga mekaloko na to. Ang unang tanong ko sa mekaloko, yan ba ay may langis? Sabi po nila, meron, kompleto daw sa langis. Tinanong ko ngayon si Luningning, ikaw ba ay nag-overheat? Ang sabi ni Luningning ay hindi po siya nag-overheat. Sabi nga niya, galing pa po ako ng Ilocos, galing pa ako ng Bicol, tapos pumunta ng Masbate, tapos pabalik ngayon ng Bicol, doon na nga nagka-problema. Pero mga kapatid, si Luningning po ay hindi po Bicolana. Siya po ay nakatira dito po sa Bulacan, sa San Jose del Monte. So sabi po niya, maayos ang kanyang sasakyan, pero nung nag-park lamang siya, diyan sa parking area nung pier, ay pagbalik niya, ayaw na nga daw pong umistart yung kanyang sasakyan. Ngayon, ang tanong ko doon sa mga mekaniko, ano ang nakita niyong problema? Sabi nila, hindi na raw maikot yung sigunyal. Ginawa daw po nila yung starter. Lalo ngayon akong nagkaroon ng pagdududa nung sinabi nilang ginawa nila yung starter. Uulitin ko lang po itong mga mekaniko na to, itong mga mekaloko na to ay nandun na halos sa lugar. Nung nasiraan po si Luningning, ay dahan-dahan na silang lumalapit dito. Ngayon ito, ang pakiwari ko dito ay talagang ito ay planado ng mga mekaloko na to. Pwede po kasing ganito ang nangyari. Paghinto ni Luningning doon sa parking, may umilalim doon sa kanyang sasakyan at tinanggal yung koneksyon ng Bendix Drive. Yung meron po kasing sakit yon pag tinanggal mo doon sa Bendix Drive, hinugot mo yon, kahit na anong gawin mo ay hindi mag-i-start ang sasakyan mo. Yung po kasi ay nakakabit doon sa starter relay na kapag inon mo ang ignition mo, in-start mo, ay maggagana ang iyong starter. Yung po kasing mga sasakyan na yan, na crosswind, mga AUB, mga SUV, kapag umilalim ang maloloko dyan, ang masasamang loob, pwedeng tanggalin nila, kabisado nila yon. Tatanggalin nila ngayon yung sakit na yon na nakakabit doon sa Bendix Drive. At kahit na anong gawin mo, ay hindi mo na may start ang makina mo dahil wala nang koneksyon yung pinaka-trigger ng starter. Okay mga kapatid, ide-demo ko po sa inyo kung ano yung ginawa ng mekaloko diyan sa Masbate. Yung sinasabi ko po, natatanggalin niya yung wire doon mismo sa Bendix.
So pag umilalim sila ngayon dito sa crosswind mo, sa adventure mo, or yung mga sasakyan na matataas na kaya nilang abutin yung wire doon sa Bendix Drive, hindi mo na ngayon mapapaandar ang makina mo dahil hindi na po gagana yung starter. So kasama ko si Christian at ito pong aming bagong pintura na crosswind. Ang ganda-ganda po. Tignan nyo po yung gawa ni Ka Wilmer. Ito naman, gawa namin to siyempre, yung ating steel bumper. Pati yung stepboard, yan, gawa po namin. Pakita mo yung stepboard. Yan. At ito po ay papalitan na lang ng mags. Taas natin. So ngayon, nahanapin mo yung starter. Okay, mga kapatid, tignan nyo, labas-loob ang pintura nito, pati yung hood natin. Hanapin mo ngayon yung starter at videohan mo kung nasaan ngayon yung sinasabi kong wire ng Bendix Drive. So ayan na si Christian. Pupunta po sa ilalim. Siyempre po, sanay na sanay po talaga yung mga mekaloko na yan. Alam na nila kung saan dudukutin yung wire po ng Bendix Drive. Ayan. So iyan, kapag binunot mo, malamang para hindi sila mahirapan, ang ginagawa nila dyan, puputulin po nila yan. May dala na silang cutter. So malamang ganun ang nangyari. Kaya nga po sabi ko dito kay Luningning, humanap siya ng ibang mekaniko. Dahil ang sabi po nitong mga mekanikong tumingin dito ay stock up na ang kanyang makina. Ngayon, walang nangyari nung araw na yon, hindi talaga napaandar yung sasakyan ni Luningning. At ito nga po ang text niya sa akin. Ang sabi niya, Sir Autorans, pasensya na po. Ayaw po umikot yung belt ng makina. Iniwan ko muna sa port. Bukas patignan ko sa iba po. Nakiusap po kami sa mga pulis ng port at iwan po doon. 2 oras pa biyahe namin sa Placer. Yan po ay sa Masbate. Ngayon mga kapatid, balikan natin yung kalokohan nitong mga mekaloko po na ito. Umilalim sila doon, tinanggal nila yung koneksyon doon sa Bendix Drive, hindi mo talaga ma-start yon. At pagbalik ngayon itong mga mekaloko na to, hindi naman talaga nila gagawin yung starter kasi wala namang problema yon. Ang nasa isip ko talaga ay nagkalang sila ng tornilyo doon sa flywheel. Kaya sinabihan ko si Luningning na pumunta sa PNP, humingi ng tulong doon at baka meron silang kilalang mga magagaling na mekaniko. Dahil kapag naman po lumapit ka sa mga yan, maaaring tulungan ka nila. Lalo pa ngayon, usong-uso ang mga cellphone, usong-uso ang mga video. Kaya kung lumapit ka sa kanila at binidyo mo na humihingi ka ng tulong sa kanila, yan po ang diskarte ha. Hindi naman sila magagalit dahil humihingi ka naman ng tulong eh. Kaya nga po, eto na ang nangyari kay Luningning. So sabi niya, iniwanan niya muna yung kanyang sasakyan doon at maghahanap siya ng mekaniko kinabukasan. Eto na po ang sagot ni Luningning, mga kapatid. Good AM, sir. Yan ha. Okay na po. Binaba ko na ang transmission. May nakitang nakakalang na tornilyo. Maraming salamat po sa advice nyo. Maraming salamat po, sir. Ayan. Nagkatotoo po yung hinala ko na yung mga mekaniko na unang tumulong sa kanya, tinanggal yung starter, kumuha ng tornilyo, ikinalang doon sa flywheel na kahit na anong gawin mo, hindi mo may start yun. At siyempre, hindi nila ikakabit yung socket doon sa Bendix kasi po, pag ikinabit nila yun, iikot yung starter. Ngayon, yun namang sinasabi natin, kinalang yung tornilyo, kahit na anong gawin mo na paikutin yung sigunyal doon sa harapan kasi pwede mong lagyan ng socket wrench yun. Tapos paikutin mo yung sigunyal doon sa may pulley, hindi po iikot yun dahil may nakakalang na tornilyo. So ito po yung nangyari kay Luningning. Meron na namang mga ganitong masasamang loob ng mga mekaloko, mga mekanikong mandurugas. Ako sa tingin ko hindi naman talaga to legit na mekaniko. Dahil kung ikaw talaga ay matinong mekaniko, hindi ka mawawalan ng trabaho, hindi mawawala yung magpapagawa sa'yo. Pero itong mga ito, alam nila kung paano i-disable yung starter mo, iilalim lang sila doon. Siyempre, yung mga crosswind na yan, wala naman takipang ilalim yan. Pagpunta mo doon sa ilalim, abot mo na yung kuryente na nakakabit doon sa Bendix Drive ng yung starter, hindi na yun gagana. Ngayon, malamang ito, may kakutsaba na naman diyan sa loob ng Port of Masbate na yan. Dahil bakit? Pag nung masiraan na kagad si Luningning, eto na, may mga naglalapitan na. Pati po ba, mga mekaniko daw po sila. So mga kapatid, mag-iingat po talaga kayo. Napakarami na po talagang masasamang loob ngayon.
Yang mga mekaniko na yan, mekaloko na yan, hindi talaga magagaling na mekaniko yan. Dahil kung ikaw ay magaling na mekaniko, hindi ka gagawa ng ganyang mga bagay. Dahil sigurado namang magkakatrabaho ka. Ang dami-daming sasakyan, hindi mauubos yan kahit dyan sa Masbate, kahit dyan sa Placer. Ang daming sasakyan dyan. Kaya lang, kung talagang hindi ka naman magaling na mekaniko, walang magpapagawa sa'yo, ang kahihinatnan mo, puro panloloko na lang. Mga kapatid, matinding modus ito, nitong mga masasamang loob na to, itong mga mekaloko na to. Hindi lamang sa Masbate, malamang sa iba't ibang panig ng Pilipinas nangyayari ito. Dahil kung iisipin nyo, napakasimpleng trabaho, kikita ka ng malaki. Bakit po? Ang singil nila doon sa overhaul kay Luningning ay aabot daw po ng 60,000 pesos. At sa loob daw po ng isang linggo ay ma-overhaul nila yung makina nung esportibo ni Luningning. Sabi ko nga kay Luningning nung nag-uusap kami, sa loob ng isang linggo, ma-overhaul nila. Imposible yun na i-overhaul nila yan. Kasi yung pagkalas pa lang yan, isang araw. Yung pagdala mo sa machine shop, dahil ipapasettings mo, hindi lang isang araw yan, lalo na kung maraming ginagawa si machine shop. Yung pagbili mo pa ng mga pyesa, dahil kailangan, ang bibilin mo dyan, kung ikaw ay matinong mekaniko, ay yung magagandang pyesa hanggat maaari, yung mga original, or Japan talaga na replacement, or OEM. Ngayon, kung lalagyan mo lang yan ng mga poklay-poklay na pyesa, kawawa ngayon yung nagpapagawa. Yung isang linggo kulang para mag-overhaul ka ng isang makina. Kung matinong mekaniko, hindi yan mag-overhaul sa loob lamang ng isang linggo tapos na. Kahit sabihin mo pang kompleto ka sa pyesa, hindi mo yan basta-basta gagawin dahil meron ka pang break-in. Kapag ka na buo mo na yung makina, ibe-break-in mo pa yan kahit mga ilang araw na naka-idle. Nagpapalapat ka ngayon ng piston ring doon sa liner. Kaya po talagang panloloko itong ginawa ng mga mekaloko po na ito. Kaya mag-iingat po kayo. Kapag na-encounter nyo na kayo ay pumarada sa isang lugar, wala namang problema ang inyong mga makina. Maayos nyo nagagamit at bigla na lang ayaw umistart. At meron ngayong lalapit na mag-o-offer ng tulong na mga mekaniko daw sila, mag-isip na po kayo. Sigurado may kalokohan silang ginawa dyan. So ngayon, titignan nyo ngayon, kapag biglang ayaw mag-start, tignan nyo yung kuryente na nakakabit dun sa Bendix drive, baka iyan ay binunot nila kasi pag umilalim sila sa sasakyan nyo, kayang-kaya po talagang bunutin kaagad yan. Napakabilis lang po nun. Ngayon, hindi mo na ngayon ma-start dahil hindi mo naman alam na mayroon na palang gumagawa ng kalokohan sa iyong sasakyan. Kaya po, tatandaan nyo, kapag ganun na nangyari, baka may mekaloko na umilalim sa inyong sasakyan. Kaya po mga kapatid, kung sakali mang nangyari sa inyo yung ganitong mga panloloko, wag na wag po kayong papayag na hindi ito maipablatter sa PNP or kung saan mang barangay na nangyari yan. Kasi po mawiwili itong mga walang yang tao na to na walang ginawa kundi manglamang sa kapwa. At dahil sa malayo ang uuwian ni Luningning, alam nila yan, dayuhan yon, so hindi ka ngayon makakapalag. Kung ganun man ang sabihin nila, hindi ka makapagrereklamo. Tatanggapin mo na lamang yung ganung panloloko dahil unang-una babae si Luningning. Kung ganun ang mangyayari, kawawa po talaga kayo. Mabuti na lamang po at nakatawag po siya sa akin at nabigyan ko po siya ng ilang mga steps kung ano yung dapat niyang gawin. Kaya mga kapatid, lagi po kayong mag-iingat sa mga lugar na hindi naman kayo pamilyar at yung mga tao doon ay hindi naman nyo talaga kakilala. Huwag na huwag kayong basta-basta magtitiwala kapag may lalapit sa inyo na kunwari magbibigay ng tulong sa inyo. Obserbahan nyo muna yung mga galaw, yung mga kilos at mga pananalita at hanggat maaari, kung mayroong kayong problema, ay lumapit kayo sa mga alagad ng batas. Lumapit kayo sa HPG. No? Yan ang laging sinasabi ni General Eliasar Mata ng mga HPG po sa buong Pilipinas, ang Highway Patrol Group ay handang tumulong lalong-lalo na sa ganyang klase ng mga problema. Mga kapatid, dahil po doon sa ipinakita ko, yung mismong wire na nakasuksok doon sa Bendix drive nito, ay nakita ko rin na napakadumi pala ng ilalim ng makina nito. Marami palang tagas to, kaya dapat ipaayos ko rin yung mga tagas na yon dahil aanihin mo yung ganda ng pintura nito kung tumatagas naman pala ang langis ng makina. Kaya po, kahit yun sumoba, mayroon pa pala tayong ibang gagawin dito. Kailangan pala itong ayusin ang mga tagas ng makina mo para talagang pag nadating sa'yo ng sasakyan mo, ay wala ka nang iintindihin. Mag-iingat po kayong lagi dahil ang mga masasamang loob, nandiyan lang sa tabi-tabi. Kaya po sana, kapag kayo ay biglang nasiraan na maayos naman ang takbo ng inyong mga sasakyan, humanap muna po kayo ng matatawagan at mapagtatanungan kung posible ba talagang mangyari yung ganong mga bagay. Mga kapatid,
Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.